Gago talaga kayo. Pagbuhol-buling ko kayo, mga gago kayo eh. Diba? Lalo na yung mga loyalistang mga mukhang perang binayaran lang. O, sabi dito, Malacanang stated that the government will be obliged to turn Duterte over the ICC if request is made through Interpol. Meanwhile, some officials within the palace are reportedly questioning why Duterte has not been placed under an immigration lookout. Ang ina nyo, kriminal yung tao para i-lookout ninyo, which would allow the Bureau of Immigration to track his movement in out of the country. Eh baka sabihin nila, lookout lang naman, hindi naman sinasabing siya ay pipigilan. Kahit na, what grounds? Bakit may lookout yung tao? Dahil yung mga chismoso-chismosa na naninira sa pamilya Duterte, i-lookout mo na. Sabi, mga gunggong pala talaga kayo, mga gago kayo, no? Subukan ninyo. Subukan ninyo. Ito, hinahamon ko kayo. Subukan ninyong gipitin at ikulong si Pangulong Duterte. Sige, subukan ninyo. Sige, tingnan ko. Tingnan ko, tapang ninyo mga gunggong kayo dyan, nagmamagaling kayo. Na puro kayo, yung tapang ninyo, pag kayo, itlog nyo naman, nandi dito. Kasi alam mo yung mga tapang-tapangan na yan. Yung sa mga congressman na tapang-tapangan, diba, daldal ng daldal. Nung dumating naman si Duterte doon, kulang na lang halikan ng ang paa ni Pangulong Duterte. Napunta dito yung itlog, yung matapang na bishop dyan. Wala! Biglang napunta dito yung itlog. Yung matapang na isa pa dyan. Akala mo kung sino magsalita pagka hindi kaharap si Duterte. Pero nung nandun na si Duterte sa Congress, ano nangyari? Wala yan. Yung puro katapangan ninyo. Tingnan natin. Yun na nga lang sa mga kalye survey. Kalye survey, huwag kayo maniniwala doon sa mga binayarang survey. Kalye survey, 70%, 80% ang Team Duterte. Team Duterte pa lang yun. Hindi pa si Duterte yun. Team Duterte pa lang, 80% versus Team Marcos, 20%. Hindi pa si Duterte yun. How much more si Duterte ang iano ninyo? Tingnan ko kung gaano yung ano ninyo, kung gaano, ewan ko lang, tingnan ko lang. Hindi, totoo. Subukan ninyo. Nang malaman ninyo, hinahanap ninyo. Nananahimik ang mga Duterte. Nandi dito para magpasalamat ang mga OFW, mangampanya ang PDP. Bakit kayo takot? Ang totoo, takot kayo eh. Ang totoo, takot kayo na kayang mag-mobilize ng hindi administrasyon. This is the first time. Alam niyo, this is the first time na kaya mag-mobilize ng hindi administrasyon, walang makinarya. Ang makinarya ay nasa administrasyon. Pero kayang nationwide, sabay-sabay. Nangyari yan yung isang araw, di ba? Yung, saan ba ito? Sa isang lugar, nandun po tayo, nagsalita din po tayo doon. Tapos, kung saan-saan yung mga tao. Iba't ibang lugar. Ang daming lugar noon. This time, umabot, international, Hong Kong. Balita ko, may mga kasunod pa to. Malay nyo, mapunta tayo dyan sa Singapore, sa Japan, Middle East, kung saan-saan. Nationwide. Tapos, nationwide sa Pilipinas, tapos international. Asia, kung saan maraming OFW. Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Alam nyo naman, mga kababayan, malapit sa puso ni Pangulong Duterte yung OFW. Alam mo ako, eto ha, ilang beses ko nang sinabi sa channel ko ito. Ilang beses ko nang sinabi sa channel ko ito, ulit-ulitin ko. Alam niyo, sobrang mapagmahal si Pangulong Duterte sa OFW. Personal niyang mahal talaga mga OFW. Bakit kanyo? Alam mo, nung time na medyo yung OFW parang tila napapabayaan, talagang kinuha si Mocha eh. Nilagay siya doon. Tapos personal siyang tinatawagan. Tinatawagan nila Senator Bongo, ni Pangulong Duterte at sinasabing, Mocha, siguraduhin mong maalagaan ng OFW. Alam nyo, nung pandemya, si Mocha walang pahinga. Alam nyo kung bakit? Mayat-maya tumatawag ho ang Malacanang at kinakamusta. O Mocha, may nagre-report sa amin na yung ganitong mga galing, ganyan, di ba, nag-repatriate sila? Nagbadala sila ng mga ano dito, ng mga
gusto na umuwi kasi kailangan na umuwi dahil nagsasarado na ibang mga bansa. Sabi, Mocha, ihatid nyo ito, siguraduhin nyo makauwi. Kasi minsan pinipigilan ng mga nung mga barangay sa mga probinsya, yung mga OFW. Parang dinidiscriminate, sinasabing, uy, baka may dalang sakit yan. Kaya si Mocha personal. Talagang sinasamahan niya sa bus, sa hotel, pinupunta niya. Pandemya to, ha. Hindi ko sinasabing dahil masipag si Mocha. Oo, masipag si Mocha. Pero more than that, it is because pina-follow up yan mayat-maya ni Senator Bongo, ni Pangulong Duterte. Di ba ho? Mahal ho ng Pangulong Duterte yung mga OFW. Kahit sa pagkain. Ito example, ha. Bibigyan ko lang kayo ng example. Nung panahon na hirap makahanap ng pagkain, yung mga OFW, kasi hinahatiran ni Mocha ng personal yung OFW ng pagkain sa hotel, ha. Siya mismo, sumasama na maghatid para sisiguraduhin na nadidistribute na maayos. Hirap na hirap makahanap si Mocha ng catering nun na magpo-produce ng more than 2,000 a meal a day. Pandemya yan, eh. Alam mo, ang sabi ni Pangulong Duterte, hindi, basta i-order mo, kahit sino, maghanap ka na. Huwag mo nang isipin kung magkano, basta i-order mo. Kailangan mapakain ng OFW mabusog. Tanungin ko kayo mga OFW, kayong mga napauwi nung panahon ng pandemya. Hinutel kayo, di ba? Dinahatiran kayo ng pagkain. Pangit ba yung pagkain na kinahatid sa inyo? Masarap, di ba? Ang dami nagsabi sa amin yan. Ang sarap ng pagkain na hinahatid sa amin dito. Kasi utos ni Pangulong Duterte yan. Personal ho yan. Pangulong Duterte, Senator Bongo, tinututukan nila yan. Ganon kamahal ni Pangulong Duterte ang mga OFW. Ni Senator Bongo. Kaya alam nyo mga kababayan, etong gagawin yan to, ito'y pasasalamat din ni Pangulong Duterte sa mga OFW sumuporta sa kanya. Hindi ho ito yung tumatakas, ito ho'y matinong pasasalamat ni Pangulong Duterte. Alam ko may mga iba pang pupuntahan na talagang gusto ni Pangulong Duterte na siya alam mo, pwede naman pahinga si Pangulong Duterte, nakakapagod ang bumiyahe. Kahit sabihin na natin, dati siyang presidente, siyempre may VIP pa rin yan, kahit papaano, pero nakakapagod nung bumiyahe. Ang tanda-tanda na nung mama na yun. Pero bakit niya ginagawa? Kasi nga, mahal niya talaga mga OFW. Kaya nga, alam ko, ang pagkaalam ko, isa yan sa mga binilin din ni Pangulong Duterte kay Pastor Kibuloy. Kaya nga kay Pastor Kibuloy, ang plano niya sa mga OFW, pag nanalong senador yan, yung pensyon. Sisiguraduhin na maayos at mataas ang pensyon nyo. Kasi ang problema kasi ganito, bilang OFW, ako nangyari sa akin yan, eh. OFW ka, magtatrabaho ka ng ilang taon sa ibang bansa. Yung kinikita mo, binabato mo lang. Kasi kailangan ng pamilya mo, may binubuhay ka sa Pilipinas, eh. Diba? Binabato mo lang, wala ka naiipon. Yun ang plano ni Pastor Kibuloy. At sigurado ako nakuha niya yung kay Pangulong Duterte din. Plano ni Pastor Kibuloy na siguraduhin hindi lang nila nabubuhay yung dapat nilang binubuhay, pero meron pa silang naiipon. Iba kasi yung yung sinatawag na isang kahig, isang tuka. Ganun pa rin naman ang OFW, eh. Nakakatuka lang na marami. Yung mga pamilya, maraming nakakain. Pero yung nakakaipon, pension po yun. Yun ang plano ni Pastor Kibuloy. Siguraduhin, walang naghihirap na OFW pag uwi. Walang biro. Kasi ito, paano ko nasabing kaya niyang gawin yun? Tanungin ko kayo, may mahirap bang taga kay OJC? Wala. Pag ikaw taga kay OJC, mabubuhay ka. Maayos ang buhay mo, kakain. Sabi nga, magkaroon na ng lockdown at lahat. Magsara na ang Pilipinas. Ang mga taga kay OJC, self-sustaining, buhay. Meron silang sariling bigas, may sarili silang pagkain, may sarili silang farm. Ganon. Yun ang gustong mangyari ni Pastor Kibuloy sa mga OFW. Hindi yung pagkatas nila, alam mo yun, mangarag-ngarag na yung, ma-stress na yung OFW pag uwi sa Pilipinas. Okay, asa na yung ipon? Mama, wala ang ipon kasi lahat ng pinapadala ninyo, gastos kay tatay, yung kapatid ko nagkasakit, yung anak nyo nagkasakit,
Si lola, nagkasakit. Walang naiipon. Kaya pension, importante yun. Ganyan no, kamahal ng administrasyon at ng mga senador ni Pangulong Duterte, ang mga OFW. Tapos sasabihin nyo, tumatakas lang. Gago kayo. Masama ugali nyo, mga putang inang demonyo kayo. Literal yung pagiging demonyo nyo. Hindi na tama. Sagad na sa buto. Hindi na kayo dapat talaga, dapat dumulubog na kayo, kinakain na kayo ng lupa. Dahil yung kademonyo nyo, hindi na dapat kumakalat yan. Dapat napipigilan na po yan. Hindi sobrang, parang out of nowhere, tatakas si Duterte. Gago ba kayo? Nangangampanya nga Ang goal nga, maipanalo ang buong PDP slate para maayos ang bansa. Kaya nga, di ba, yung tema ng mga rally, ayusin natin ang Pilipinas. Yun ang tema Kaya nga, pansinin nyo, hands-on si Pangulong Duterte nangangampanya sa buong PDP. Dahil alam natin, alam naman ng punan lahat yan. Iba ang Duterte magic. Iba ho ang Duterte. Pag si Duterte na andun, puyat na lahat ng tao, walang umuuwi. Duterte magic yan. It's a phenomenal. Talagang walang tatalo dyan. Kaya nga niya sinatsaga para may panalo niya. Aside from that, kailangan din niya may panalo para hindi tarantaduhin yung impeachment ng anak niya. Tapos sasabihin ninyo, tatakas si Duterte. Gago talaga kayo. Pagbuhul-buling ko kayo, mga gago kayo Di ba? Lalo na yung mga loyalistang mga mukhang perang binayaran lang. Halatang halata kayo O anyway,